Kumusta mga bro? Nandito pala tayo ngayon sa Des Marketing or Yamaha One. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda or Moc City. Sa mga gustong mag-inquire, pwede kayong pumunta rito or pwede kayong tumawag sa contact number nila na nasa screen. At pwede rin kayong mag-message sa Facebook page nila. Search nyo lang yung nasa screen. Ang nasa harap natin ngayon ay ang 2025 NMAX. Tinatawag nila tong Yamaha NMAX Tech Max or Yamaha NMAX Turbo. Ito yung top of the line. Sa ngayon, meron tong dalawang variants, isang standard at itong nasa harap natin na Tech Max. Since ito pa lang yung nandito, gagawa na lang natin ng separate walk around yung standard version. Itong Tech Max ay available sa dalawang kulay. Yung nasa harap natin ngayon is yung glossy black. At yung isa naman is tinatawag nilang dark magma. At yun, ikutan na natin to mga bro. Okay, magsimula tayo dito sa visor niya. Iba na yung design nito, lalo na dito sa baba. And yung height naman nito is mas mataas na kung ikukumpara mo sa version 2. Yung headlight niya is bago na rin yung design. Magkahiwalay pa rin yung high and low. And yung DRL niya is itong nasa gilid. And unlike sa version 1 tsaka version 2 na NMAX, yung signal lights nito is LED na rin at hindi na siya nakahiwalay. Dati kasi, yung signal lights na version 1 tsaka version 2 is nasa baba. Ngayon is nasa tabi na lang siya ng DRL. Ito yung DRL niya kapag naka-on yung ignition. Yung headlight naman niya is hindi mag-on kapag hindi mo in-start yung motor. Sa signal lights, ito yung sa left at ito naman yung sa right. Then, ito naman yung hazard. Para sa akin, mas okay ito kasi mas visible na siya sa daan kung ikukumpara mo dati na nasa baba yung signal lights niya. Dito naman sa ilalim, meron pa rin siyang screws na pwede mong pagkabitan ng bracket kung gusto mong maglagay ng MDL. Yung busina niya is andito pa rin sa likod ng gulong. Naka-telescopic fork pa rin dito sa harap. And hindi ko alam kung kita nyo tong part na to, pero yung fairings niya is merong carbon na design. Hindi lang halata sa camera pero pag si personal, napakaganda nito tignan. Pagdating dito sa fender niya, halos same lang yung design sa version 2. Pero yung texture nito is magaspang. Dito sa side, meron siyang sticker na ABS. Then glossy black yung finish niya. Isa sa mga pinagkaiba ng Tech Max tsaka ng standard version is itong mugs. Dito sa Tech Max, gold yung mugs niya. At sa standard naman is glossy black. Sa tires, ganun pa rin. Ang stock brand niya is IRC. Tubeless na to. At ang size naman dito sa harap ay 110 by 70 R13. Sa kabilang side, andito yung disc para sa brake. Then yung speed at saka ABS sensor niya. At ito naman yung caliper. Gaya sa kabila, meron din siyang sticker dito ng ABS. Para sa version na to, meron siyang emblem na may nakalagay na Tech Max. And then yung Yamaha logo naman dito sa baba. Pero unlike sa mga naunang version, pati sa Aerox, hindi na siya yung gel type na emblem. Yung side cover naman niya dito sa baba is naka-glossy black. Dito banda naka-carbon design ulit, parehas nung nasa likod ng gulong. Ito yung side stand niya na meron ng kill switch. Then ito naman yung itsura ng center stand. Sa stepboard, same lang sa version 2. Ganon din dito sa footrest ng angkas. Itong side cover naman niya dito, medyo iba yung kulay niya. Para siyang matte black na may pagka-gray. Nandito naman yung gas tank niya. And para mabuksan yan, meron siyang pindutan dito sa baba ng ignition knob. Ang fuel tank capacity naman nito ay 7.1 liters. At ito yung kanyang airbox. Then meron ng pa-carbon design yung kanyang crankcase cover. Sa suspension dito sa likod, non-adjustable. Pero parang naka-KYB na siya. Hindi ko lang na-confirm kung KYB ba talaga to.
Kasi sa ibang bansa, yung mga stock na NMAX tsaka Aerox nakaganito na. Yung version 1 at version 2 dito sa Pilipinas is hindi. So kailangan mo pang bumili ng KYB shocks. So ngayon makukuha mo na siya na stock. Yung side cover niya dito sa taas is glossy black. And meron siyang NMAX emblem. Sa standard version nito, silver siya. Pero dito sa TechMax is gold. Pagdating naman sa upuan, parang same lang yung kapal niya at yung comfort. Pero mas maganda na yung design ng seat cover. Meron na siyang mga stitching tsaka pattern gaya nito. At meron siyang nakalagay na NMAX. Sa under seat storage naman tayo. Pagbukas mo, nandito yung cover ng battery niya. Merong basic tools na pwede mo ilagay dito sa ilalim. Warranty guidebook, tsaka yung owner's manual. At yung mga side mirror. 25 liters ang storage capacity nito mga bro. At sa gilid niyan, meron ulit siyang carbon design. Walang nabago sa heat guard at tambucho niya. Same lang to sa version 2 na NMAX tsaka Aerox. Ang nabago lang sa design dito sa part na to is itong radiator cover. Naka-disc brake na sa likod and ABS na rin yan mga bro. Sa gulong naman ay RC pa rin, tubeless. At ang size nito ay 130 by 70 R13. Sa fender naman meron siyang reflector dito sa baba at meron din dito sa taas. Ito yung plate holder at meron siyang plate number light. Dito tayo sa taas, may Yamaha emblem siya sa gitna. Nakahiwalay yung taillights niya, pati na rin yung signal lights. Ito yung itsura niya kapag naka-on. Ito yung brake light. Sa signal lights naman, ito yung sa left. Ito naman sa right. At yung hazard niya. LED na yan lahat mga bro. Ito yung remote niya at yung susi, pangbukas ng U-box in case maiwan mo yung remote sa loob. Meron pa rin tong charging port. Pero ngayon, naka USB Type-C na siya. So para sa akin, mas gusto ko yung sa mga naunang version na naka 12 volt socket. So dito ngayon, kailangan mo pa rin bumili ng adapter kapag hindi Type-C yung cord mo. Yung side pocket niya dito sa kanan, yun lang yung may cover. Hindi kalakihan yung space and walang lock. Kaya iwasan nyo mag-iwan ng mga importanteng bagay. Sa handlebar naman tayo. So ito siya. Dito sa left, yung stock na hand grip ni Yamaha. Tapos meron siyang bar end. Yung brake lever para sa likod. Wala pa rin tong brake lock. Sa switches naman, ito yung high and low. Andito naman yung menu button. Wala siyang passing light switch. Para sa signal lights, busina. Ito naman kapag gusto mong mag-downshift or mag-low gear. So mamaya may kita nyo rin yan sa display. Then yung back or yung home button. Itong mga arrows naman na to, ito naman yung pindutan para makapili kayo ng options sa TFT display. Then ito yung select button. Tapos ito yung para sa side mirror niya at yung brake fluid reservoir. Sa gitna ng handlebar, meron siyang logo ulit ni Yamaha. Yung hand grip dito sa kanan, same lang sa kabila. Brake lever para sa harap. Hazard switch. Yung starter niya. At switch para sa idling stop system. Ito yung para sa side mirror dito sa right. At yung brake fluid reservoir para sa front brakes. Dito naman tayo sa instrument panel ni NMAX. Kagaya ng sa X-Max, nakahiwalay yung speedometer niya. Tapos meron siyang 4.2 inch na TFT display sa baba. Pagka-on mo sa kanya, may lalabas agad ng warning or paalala na laging mag-iingat sa pagmamaneho at basahin ang owner's manual. Para mawala yan, pipindutin mo lang tong button sa left side na merong checkmark at pupunta na yan sa display niya. Sa taas, andito yung fuel gauge niya. Tapos yung speedometer, then yung total odo. Dito sa baba, ito yung tachometer.
Then meron siyang oras. Ito naman is para sa 3-level downshift control niya. So dito mo makikita kung nasa anong gear ka. Merong dalawang riding mode si NMAX. At ito yung sport mode. At yung isa ay ang touring mode. Para magpalit ng mode, pipindutin mo lang tong button na nasa taas ng preno. Kung gusto mo ng chill na biyahe, dito ka sa touring. Pero kung gusto mo ng mas aggressive na response, dito ka sa sport mode. Ito yung signal light indicators niya. Kapag pinindot mo tong button na may check mark, lalabas yung options tsaka settings niya para sa display. So meron siyang music, odo or trip, meter display, navigation, notification, weather, then yung settings niya. Para sa music, kailangan mo siyang i-connect sa cellphone mo via Bluetooth. Dito sa odo or trip, makikita mo yung total odo mo, yung trip 1, tsaka yung trip F. Now, dito ka pipili kung ano yung gusto mong display na makikita mo doon sa taas or dito sa baba ng fuel gauge. Sa meter display naman tayo, meron siyang tatlong options. Yung una is yung tachometer or ECVT. Yan yung display natin ngayon. Sunod is yung eco. Dito mo makikita yung average fuel consumption mo. Then, yung speed. Honestly, di ko alam kung para saan tong speed visualizer. Kasi nung araw na sinot ko tong video na to, kakarating lang ng NMAX Turbo dito sa casa. And ibang motor talaga yung dapat i-review ko. Kung may idea kayo kung anong purpose nito, paki-comment na lang sa baba. Sa navigation naman, need mo ulit i-connect yung phone mo dito sa motor. Then, pwede mong i-display dyan yung maps mo para mas madaling mag-navigate kahit hindi mo na ilagay yung phone mo sa phone holder. Sa notification, need mo ulit yan i-connect sa phone. Dyan mo makikita kung may nag-text or may tumatawag sa'yo. Sa weather naman, ganun din, i-connect pa rin. And sa pangalan pa lang, alam nyo na kung anong purpose niya. Diyan mo makikita yung weather updates. At yung pinakahuli is yung settings. So, andito yung switch para sa traction control. Kung gusto nyo naka-on, dapat may check. Kung gusto nyo naka-off, dapat wala yung check mark. Para pala bumalik sa previous page, pipindutin nyo lang tong back or home button. Sa connection, dito ka pupunta para makonect yung phone mo. I-on or i-off mo lang yung Bluetooth. Then dito sa paired devices, nandito yung list ng mga devices na nakonect na sa motor mo. At kung gusto mong pag-andar pa lang ng motor is naka-auto-connect na siya sa phone mo, i-check mo lang tong Bluetooth auto-connect. Pero dapat naka-on din yung Bluetooth ng phone mo sa time na i-on mo yung motor. And bago mo siya i-connect sa device mo, dito ka muna sa discovery mode para ma-detect siya ng device mo. And itong time left, yan yung oras na pwede siyang ma-detect ng ibang device. So dapat ma-connect mo siya sa loob ng time period na yan. Lipat naman tayo dito sa information or reset. So dito mo isi-set yung oras mo. Pwedeng naka-auto adjust or pwede ring manual adjust. Pero dapat i-off mo muna yung auto adjust. Tapos pwede mo i-set dito yung date tsaka time. Dito sa brightness, hiwalay yung adjustment para sa TFT display tsaka sa speed meter. Sa unit naman, pwede mo tong palitan kung gusto mo na yung reading ng speedometer mo is kilometers per hour or miles per hour. Kapag nagpalit ka ng miles per hour, automatic yung fuel reading mo is magiging miles per gallon. Kapag kilometers per hour naman and mag-change ka dito sa fuel reading, ang options mo is kilometers per liter or 100 kilometers per liter. Then sa temperature naman, pwede mong palitan yung unit from Celsius to Fahrenheit or Fahrenheit to Celsius. And then yung last two is yung system tsaka legal information. Kayo nang bahalang magbasa dyan. At yun ang mga makikita mo sa TFT display ni NMAX Turbo mga bro.
At yun lang mga bro, dito nagtatapos ang ating walk around kay NMAX TechMax or NMAX Turbo. Sana nakatulong to sa inyo, lalo na sa mga hindi makapunta sa casa kasi walang oras or malayo. Comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa bagong NMAX. And sa susunod ulit mga bro.